Magandang araw po. Basahin ko po sa inyo ang ilang passage sa Book of John, chapter 16, verse 30. Basahin ko po sa English. Verse 30. We know now that you know everything. You do not need to have someone ask you questions. This makes us believe that you came from God. Jesus answered them, do you believe now? The time is coming, it is already here, when all of you will be scattered, each of you to your own home, and I will be left all alone. But I am not really alone, because the Father is with me. I have told you this so that you will have peace by being united in me. The world will make you suffer, but be brave. I have defeated the world. I just want to share po una yung expression ng mga alagad na parang nag-a-affirm na saka pa lang nila nakikilala ang Panginoon, na sinasabi nila, naniniwala na sila sa Kanya, na siya ang sabi dito, that you came from God. Take note, matagal na nilang kasama ang Panginoon, roughly around 3 years, kasi ito po is malapit ng dakpin si Jesus nung sila po ay nag-uusap tungkol dito. And marami pong pagkakataon na mas makikita natin nagda-doubt po yung mga alagad sa Panginoon. But this very moment, I think ready na po ang Panginoon sa anumang flows meron yung mga alagad niya. At sinabi pa nga niya dito, at alam din ng Panginoon na magkakawatak-watak yung mga alagad niya, sabi nila, they will be scattered, magkakawatak-watak po sila. And truly, after po nung ang Panginoon ay dakpin, at siya ay mamatay, so yung pong mga disciples ay talagang nagkahiwa-hiwalay. Yung marami sa kanila bumalik sa kanilang tahanan, bumalik sa dating ginagawa. And marami pa po sa mga disciples maling nagkanya-kanya na rin po dahil sa takot sa mga Hudyo. Now, another thing is, first, yung doubt po, litaw po doon na kung kailan matatapos na ang ministry ng Panginoon, ay nandun pa rin yung doubt ng mga alagad. Pangalawa, iiwanan po siya. Sabi ng Panginoon, left alone, alam ng Panginoon po iyon. The thing is, when He speaks these words sa kanyang mga alagad, He speaks as if He is with God already, with the Father. Sabi po niya dito, I will be left all alone, but I am not really alone because the Father is with me. Take note po, sabi ng Panginoon, the Father is with me. It seems that He is speaking that He already, napagtagumpayan na po niya, and He is already with the Father. Kasama na po siya ng Ama. In fact, sabi po sa verse 33, mayroon kayong kapigatian dito sa lupa, dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Take note mga kapatid, Okay, sabi niya dito, but be brave, I have defeated the world. Papunta pa lamang po siya doon sa pagdakip, kita ng Panginoon yung picture, dadakpin siya. But sabi po niya, kahit iiwanan siya ng mga alagad, sinabi niya na don't worry, kasama ko ang Ama. And sabi niya sa last part ng verse 33, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Pero malinaw po, hindi pa po nangyayari yung lahat. So, Jesus knows firmly kung anong purpose niya. Though may suffering po, mabigat po yung kanyang pagdadaanan. You remember, nagpray pa nga po siya sa Gethsemane na kung maaari, alisin ng Diyos yung saro na yun, But let your will be done, sabi ng Panginoon. Now, saying, Jesus spoke as leader. Kapag nagsalita siya, alam niya yung flows ng kausap niya, alam niya yung gagawing pagtalikod ng mga alagad niya, alam niya na magkakawatak-watak siya, alam niya na wala siyang makakasama, and alam niya na seems even ang Diyos Ama, alam po, kasi Jesus knows clearly yung picture po na magiging crucifixion niya. Naniniwala pa ko doon kasi sabi nga niya, napagtagumpayan ko na So, ibig yung pagtatagumpay niya, talagang tinitiyak ng Panginoon na mangyayari. And I believe, naniniwala din po ako na alam din ng Panginoon na even ang Diyos Ama ay tatalikuran siya dahil nga po bababa niya ang kasalanan ng sanlibutan. The thing is, He take charge. He take charge with the disciples. He take charge
with that time na iiwanan siya ng disciples, and he only trusts one faithful companion, the Father. He even assures his disciples na magkaroon ng kapayapaan. I have told you this so that you will have peace by being united to me. Jesus never condemns. He speaks as the Lord this time. He speaks not just as a teacher. He speaks not just as a rabbi, but he speaks as the Lord himself. He does not condemn. And he speaks as if parang napagtagumpayan na po niya yung pagdadaanan niya. Ito po yung natutunan ko sa verse na to. At gusto kong i-share sa inyo that whenever you face sufferings or trials, hardships, you take the lead of your situation. You take the lead of your environment. Kahit iwanan ka ng mga tao, kahit ang feeling mo nag-iisa ka na lang, kahit ang feeling mo parang ikaw na lang yung naiwan, ikaw na lang yung natira, palaging mong itayo ang sarili mo and take charge of the situation, take charge of the people around you. Hindi natin nakita yung anumang pagsisisi ng Panginoon, naiiwanan siya ng mga alagad. Sabi niya, okay, I'm telling this, sabi niya, that you may have peace, yung assurance na ang Panginoon, kapag siya ang nakipag-usap sa mga alagad, He makes sure that nabibigyan niya ng kapayapaan ang mga alagad niya. Ang sabi pa nga niya, be brave, maging matapang kayo, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Huwag kayo mabahala. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. At lahat ng ating hihingin, lahat ng ating kailangan, lahat ng ating mga flaws, lahat ng ating shortcomings, alam po yan ng Panginoon. Ang nais lang ng Panginoon ay patuloy na magtiwala tayo sa Kanya. It is not He that will condemn us. Actually, ang nagko-condemn nga minsan tayo sa sarili natin, mga kasamahan natin, mga kaibigan natin, mga kakilala natin. But God, the Lord will not condemn us. Kahit alam niya iiwanan siya, tumayo po siya na leader. So this is my challenge for everyone, that you rise up. Tumayo tayo, take over of the situation, take hold on your one faithful companion. Magtiwala tayo na hindi tayo iiwan natin, Diyos. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa iyong patuloy na pagsama, patuloy na pangunguna, sa iyong pagkabay, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pagbibigay ng kalakasan sa amin. Salamat sa mayamang probisyon, Panginoon. Salamat sa bawat isa na patuloy na lumalaban, Panginoon, at patuloy na tinatayo, aming Diyos, ang pinagkatiwala mong mga tasks sa kanila. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin hindi magtatagal ang ganitong sitwasyon. Napagtagumpayan mo na, Panginoon, ang sanlibutan. We just need to trust you. We just need to put our confidence in you, and we need to be brave, Panginoon, sa gitna ng laban na ito. Inaalala namin, Panginoon, ang mga nasa frontline ng laban na ito, laban sa COVID-19. Una sa Pilipinas, Panginoon, we pray for our frontliners. Marami na po kaming mga frontliners, medical, na nagbuwis ng buhay, at marami po ang infected na mga frontliners. We pray for them, Father God, ihipuin ang kanilang mga katawang lupa, at Father God, i-clear mo po yung mga daluyan ng kanilang hangin sa kanilang katawan. I pray, O Lord, na i-spare mo ang mga frontliners nito. Kailangan po sila, Panginoon, ng mga pasyente, and help also the government na magkaroon ng isang system, Panginoon, na mas mapapangalagaan ang aming bansa, ang frontliners, ang buong bayan, Panginoon. Patibayin mo nga po lalo, Panginoon, ang aming gobyerno, ang aming pamahalaan patungkol sa pagharap sa krisis nito. We also pray for President Duterte. Iyo po siyang patuloy na ingatan. Your protection be upon him. Let your covering
Panginoon ay patuloy na maranasan niya. Bigyan mo siya, Panginoon, ng malakas pang pangatawan. And thank you, Lord, for always be with Him. At naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ang patuloy na nangunguna sa Kanya. Ang bigyan ko, Panginoon, sa lahat ng mga kasamahan niya sa gobyerno, sa administration. We pray even for the oppositions, Panginoon. Bigyan mo sila ng puso na handang tumulong sa pamahalaan. And as Filipinos, Panginoon, unite us as one Filipinos. At magtulungan kami, Panginoon. Magtulungan po ang bawat isa para sa ikaliligtas po ng buong bansa. We also pray for Hong Kong, Panginoon. We pray for the government na gawin ang pinakamainam, Panginoon, sa lugar na ito ng Hong Kong. We pray, Panginoon, na may panumbalik na yung normal na pamumuhay dito sa Hong Kong, that we can do our church activities at makapagtipon-tipon na rin, Panginoon, pag-fellowship na rin. Let your will be done, Panginoon. Ayaw din po naman namin na i-risk, Panginoon, ang aming mga miyembro. Thank you, Lord, for the faithful members, Panginoon. Salamat sa patuloy na pagtataguyod ng iglesia, Panginoon. Salamat sa provision mo. Salamat sa patuloy na pagtutulungan. Salamat, Panginoon, sa mga leaders ng iglesia nito. I pray for their families. I pray for their loved ones. I pray for their works, Panginoon. I pray for their employers. I pray for their employers, oh God. At dalayan ko na pag-iingat mo ay patuloy na iparanas mo. I pray for their loved ones, Panginoon, na iyong ingatan ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang lahat, Panginoon, ng ito ay aming pinagkakatiwala sa iyo. We pray for everyone, Panginoon, na nasa baligting ng karamdaman ngayon. May have sickness, Panginoon, signs of COVID-19, may iba, Panginoon, ng mga sakit na hindi naman patungkol sa virus ay mas nagsasuffer ngayon dahil hindi po sila ma-accommodate na rin sa hospitals. Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo lahat ng ito. Marami po nawala ng trabaho, marami po ang uncertain ang kanilang mga resources, Panginoon. We don't know what lies ahead of us, Panginoon. We don't know what is in the future, Panginoon. Ikaw lamang ang nakakaalam. Subalit nagtitiwala kami sa iyo, O Diyos, na ang lahat ng ito, Panginoon, ay meron kang divine purpose at pinangahawa ka pa rin namin, Panginoon, that you will make everything for good, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na ikaw ang may full control ng lahat. At ganyan pa man, Panginoon, kami ay patuloy na humihiling. Iligtas mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Iligtas mo, Panginoon, ang iyo po kami pagkaisahin. Iyo po kami tuloy na dalhin aming Ama sa tamang response sa panahon ito ng krisis sa sanlibutan. Ngayon pa, aming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo. Pinupuri kita, pinasalamatan kita. Alam namin, Panginoon, lahat ng ito ay matatapos. Alam namin, Panginoon, lahat ng ito ay magwawakas din aming Ama. Alam namin ikaw ay Diyos na mabuti. Alam namin, Panginoon, na ikaw ay Diyos na tapat at hindi mo kami pababayaan. Tumatanaw pa rin kami, O Diyos, na meron ka pa rin inilaan na maganda. Meron ka pa rin inilaan na maganda, Panginoon, para sa amin. At tuloy na kami aasa. Ikaw lamang ang pinagkakatiwalaan, Panginoon. Sa iyo po kami ay malapit. Iligtas mo po ang aming bayan. Iligtas mo ang buong sanlibutan, Panginoon, na ito. Tawarin mo kami sa aming makasalanan at ito kami patuloy na nadalhin sa tamang pagtugon sa lahat na ito. Sa iyo po pinagkakatiwala kang lahat na ito. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen.